Pag-usapan natin ang 7 domains ng PPST or ang Philippine Professional Standards for Teachers. First question, tinanong to sa board exam, if you want to know who is a good teacher, which of the following are you going to consult? Ang sagot sa board exam ay ang PPST or ang Philippine Professional Standards for Teachers. Kasi pag sinabi natin good teacher, it means magaling na guro. So, ang sinasabi ng tanong, kung gusto daw malaman sino sa mga ito ang magaling na guro, ano daw ikonsulta mo? Ang PPST. Question, sir. Bakit po, sir, PPST ang ikukonsulta kung gusto naming malaman kung sino sa mga ito ang magaling na guro? Simple lang. Because PPST sets the standard. Kung gusto mong malaman kung sino sa mga ito ang magaling na guro, it's either number 1, abot niya ang standard, or number 2, mas mataas siya case standard. Ano ba yung nag-set ng standards for Philippine teachers? Walang iba kundi ang PPST or ang Philippine Professional Standards for Teachers. Second, sir, bakit po mayroong PPST? Simple lang. Merong PPST kasi grabe ang diversity ng mga teachers. Iba't iba tayo sa lahat ng bagay, di ba? So, iba't iba tayo ng ideas, knowledge, skills, attitude, di ba? Iba't iba tayo ng paniniwala, mga cultural background, perceptions. Merong mga elementary major, merong mga secondary major. Sa secondary major, sobrang dami mga majors. So, in general, iba't iba po ang mga teachers. Tama? Pero merong PPST to set a standard. Na yes, iba't iba tayo sa lahat ng bagay. Pero despite na ano man ang pagkakaiba-iba natin, meron lang tayong isang pinagkakasunduan. Ano yon? We have to meet the standard. Ano yung nag-set ng standard? The Philippine Professional Standards for Teachers. Merong 7 domains ang PPST. Ano ibig sabihin ng 7 domains? Simple lang. Ang 7 domains ay 7 basihan para malaman mo kung sino sa mga ito ang magaling na guro. Ano po? So kapag naabot mo ang standard, ginagawa mo yung standard, ibig sabihin magaling ang guro. Gets ba yung teachers? Pag-usapan natin ang domain number 1 ng PPST. Ano yung domain number 1? That is content knowledge and pedagogy. Ano po? O question, hindi ka ba nagtataka bakit ang first domain ng PPST ay content knowledge and pedagogy? Simple lang. Kasi pag sinabi natin content knowledge, ang unang basihan pala para malaman mo kung magaling talaga ang guro is you have to be technically good with your subject matter. Di ba? Di ba sabi ko sa inyo ang mga domains ay basihan para malaman mo kung magaling ang guro. So, ang unang basihan para malaman mo kung magaling ang guro, you have to be technically good with your subject matter. Kung ano man ang major mo, dapat magpagagaling ka. Kasi di ba, tayo ay teacher. Ang trabaho natin magturo, teaching. So, ang pinakaunang requirement ay dapat magaling ka kung ano man ang tinuturo mo. Kung ano man ang subject mo, dapat kabisado mo ano man ang subject mo. Tama? Kung English major ka, alam ang mga basics and complexity of grammar. As much as possible, dapat fluent ka magsalita ng wika ng English. Tama? Kung Filipino, ganun din. Dapat matatas ka sa pagsasalita ng wika ng Filipino. Kung mathematics, science major, alam ang mga basics of complexity ng major mo. Gets ba yung teachers? Kasi ang trabaho natin, magturo. So, dapat ang mga alam mo ay siksik, liglig, at umaapaw. That's number 1, content knowledge. Pero yung content knowledge, meron kasamang pedagogy. O ganito ha. Pag sinabi natin content knowledge, that is the science of teaching. Dapat alam mo yung tinuturo mo. At kapag sinabi nating pedagogy, that is the art of teaching. Kasi hindi pwedeng sapat na nagbasa ka lang ng libro, may mga natutunan ka lang. Dapat yung content, kaya mong ituro. Ang tawag na doon, pedagogy. Because content knowledge and pedagogy, there is a combination of science and art. Because teaching is a combination of science and art. Gets by teachers. So, ibig sabihin, ang magaling na guro, according sa domain number 1, is dapat may alam siya, content knowledge, pero alam niya din kung paano ituturo yung mga alam niya. It's pedagogy. O ganito application na agad sa board exam. So, basta pinag-uusapan matalinong guro, magaling na guro, ang palagi mong sagot sa board exam ay research-based teaching. Palagi yung tinatanong. Example ng tanong sa board exam. If you want to know who is an intellectual teacher or intellectual leader, ano daw yung pagtuturo niya? Ang sagot sa board exam ay research-based teaching. Ano po? So, tinanong din sa board exam, paano mo daw masasabi na si teacher nag-i-employ ng content knowledge in pedagogy? Ang sagot pa rin sa board exam ay research-based teaching. In short, basta matalinong guro ang pinag-uusapan, ang palaging sagot sa board exam ay research-based teaching or research-based in his or her lectures. Gets ba yung teachers? Yan pang unang basihan para malaman mo kung magaling ang isang guro. Gets? Ngayon naman, pag-usapan natin ang domain number 2 ng PPST, which is learning environment. So, pag sinabi natin learning environment, isa pa sa katangian ng isang magaling na guro is dapat palagi niyang minimake sure na dapat maayos ang nasa paligid, maayos ang learning environment. Kasi simple lang ang domain number 2. Si teacher dapat dito ay behaviorist. Idol niya ang behaviorism. Kasi pag sinabi kasi natin behaviorism, keyword mo dyan, environment. Naniniwala si teacher that students' learning is a result of the environment. Pag maayos ang environment, maayos ang classroom,
Maayos ang microphone, maayos ang PowerPoint, maayos ang nasa paligid, may ventilation, may lighting, o kaya ang lahat ng nasa paligid magiging maganda ang learning ng bata. Pero kapag hindi maayos ang mga nasa paligid, o makalat, madumi, mabahaw, maingay, makaka-apekto din yun sa learning ng mga bata. Tip ko sa inyo sa board exam. Basta may nakita kayong classroom management, matik, ang sagot dyan, behaviorism. Ano po? Ito ang tanong sa board exam. Ano? So, si teacher, palagi mo nang minimake yung maayos ang classroom bago pumasok ang mga estudyante. Question, classroom management ba yon? Ang sagot, yes. At basta classroom management, ang sagot sa senaryong yun ay behaviorism. Question, sir, bakit sir behaviorism? Simple lang. Kasi naniniwala si teacher that students' learning is a result of the environment. Diba? So, kapag maayos ang nasa paligid, magiging maganda ang learning ng mga bata. That's why si teacher, palagi minimake sure mo ng maayos ang classroom bago pumasok ang mga bata. Kasi kapag maayos ang nasa paligid, safe, secure, and conducive, o yan ang mga keyword mo sa behaviorism, so ang tawag doon, classroom management, ang sagot mo doon ay behaviorism. Gets ba yung teachers? O yan ang rason kung bakit domain number 2, learning environment. Isa pa sa basihan para malaman mo magaling ang guro, ay dapat palagi niyang minamanage ang classroom, na dapat ang classroom safe, ligtas, secure, walang threat, at conducive ang learning environment. Kasi kapag maayos ang nasa paligid, magiging maganda ang learning ng mga bata. Gets ba yung teachers? Pansin mo sa domain number 1, may magaling na tayong guro, content, knowledge, and pedagogy. At syempre, kailangan natin ng classroom, ng school, ng facilities, di ba po? Kasi nga, nasa formal system tayo, kailangan natin learning environment, domain number 2. Kapag kumpleto na yung dalawa, kapag may magaling na tayong teacher, at saka may classroom na tayo, may school, ito na ang domain number 3, papasok na ang sentro ng educative process, that is diversity of learners, domain number 3. Ang bida na dyan ay mga estudyante. Pag-usapan natin ang domain number 3, diversity of learners. Pag sinabing diversity, it means different. Kasi iba't iba naman mga estudyante natin, di ba? Because every child is special. Lahat ng mga bata ay unique. May kanya-kanyang potential yan. Question, problema ba na iba't iba ang mga estudyante mo? Ang sagot ay hindi yan problema. Ano po? So, challenge yan sa mga teachers kung paano natin makikilala mga bata at paano natin makapalabas ang kanyang full potential. Ano po? Kasi yes, maganda nga na iba't iba sila. Di ba po? Kasi iba't iba sila ng talento. So, ang trabaho mo, mapalabas ang kanilang full potential. Gets ba yung teachers? O ganito hot tip ko sa inyo sa board exam. O basta may nakita kayong diversity sa tanong, ito lang 3 ang pwede nyong isagot. Pili lang kayo dito sa 3, kahit ano dito sa 3, pwede nyo isagot. Pwedeng differentiated instruction, pwedeng variety of learning strategies, and pwede namang individual learning. O, ito ang tanong sa board exam. The teacher knows that the students are culturally diverse. O, ang tanong sa board exam, if the students are culturally diverse, then what is the best way of teaching if your students are diverse? O, ang sagot sa board exam ay differentiated instruction, or pwede namang variety of teaching strategies. O sir, bakit ganon? Bakit sir, kapag diversity, ang isasagot namin differentiated instruction, o kaya naman variety of teaching strategies? Simple lang, pasimplihin ko ha. Kasi ang makakasagot sa iba-iba ay iba-iba din. Ang sinasabi ng tanong, iba't iba daw mga estudyante mo kasi cultural diverse, coming from different backgrounds. So, ang best way of teaching kapag yung estudyante mo ay diverse, ay iba-iba din. Tama? Differentiated instruction. Kasi ang mga sagot sa iba-iba ay iba-iba din. O, iba't iba mga estudyante mo, iba't iba ang mga needs and interests, strength and weaknesses niyan. Tama? So, ang best way of teaching ay iba-iba din para matarget mo ang iba't iba mga kailangan ng iba't iba mga estudyante. Gets ba yung teachers? Kasi hindi pwedeng iba't iba mga estudyante mo, tapos isa lang way ng pagtuturo mo. Like for example, iba't iba mga estudyante mo, tapos nagpa-quiz ka lang. O, pwede lang quiz sa mga logically inclined learners. Paano naman yung mga bodily kinesthetic? Paano naman yung mga musically inclined learners? Gets ba yung teachers? So kapag iba't iba mga estudyante mo, ang best way of teaching ay iba-iba din. Para matarget mo ang iba't ibang kailangan ng iba't iba mga estudyante. Gets ba yung teachers? O, ito na. Pansin mo ang domain number 1, kailangan natin ng magaling na teacher. Content, knowledge, and pedagogy. At syempre, kailangan din natin ng school classroom. Domain number 2, learning environment. Kapag meron tayong magaling na teacher at saka may classroom, may school na, papasok na mga estudyante, that is diversity of learners. Ngayon, kapag kumpleto na itong 3, di ba? May teacher na, may school na, may estudyante na, o dito na papasok ang domain number 4, magtuturo na. Actual teaching and learning process. Domain number 4, curriculum and planning. Gets ba yung teachers? Pag-usapan natin ang domain number 4, curriculum and planning. O isa pa sa mga basihan para malaman mo magaling isang guro is dapat alam niya ang mga nasa curriculum, alam niya ang all about K-12 curriculum, at number 2, marunong siya mag-lesson plan. A question. So, ano yung batas ng curriculum ngayon na umiral sa Pilipinas? That is RA 10533. Ano yung title ng batas? Enhanced Basic Education Act of 2013, or mas
kilala sa tinatawag na K-12 curriculum. So, dapat alam mo ang mga nakalagay sa batas. May nagawa na po akong video, panoorin nyo na lang nasa reels ko din, yung nasa K-12 curriculum. At syempre, hindi lang pwedeng alam mo yung nasa curriculum kasi sobrang lawak ng curriculum. So, para paliitin mo yan on a day-to-day basis, dito na papasok ang lesson plan or lesson planning. Ito ang tanong sa board exam. Pag may nakita kang, which of the following is the roadmap of the teachers in the teaching and learning process, ang sagot mo doon, lesson plan. Pag walang sagot na lesson plan, pwede mo sagot, learning plan. Pwede lang naman yun. Ano? Kapag hindi lumabas yung roadmap, ang itatanong dyan, which of the following is the blueprint of the teachers in the teaching learning process, ang sagot natin ay lesson plan. Pag walang sagot na lesson plan, pwede mo isagot learning plan. Gets ba yung teachers? In general, ang sinasabi lang domain number 4 is that ang magaling na teacher, dapat alam niya nasa curriculum, at number 2, marunong siyang gumawa ng lesson plan at mag-implement ng lesson plan. Gets ba yung teachers? Pero hindi sapat na alam mo lang yung mga nasa curriculum. Hindi sapat na marunong ka lang mag-lesson plan. Hindi sapat na nag-deliver ka lang ng lesson plan. Dito na mapasok ang domain number 5, assessment and reporting. Kasi you have to assess kung talaga bang natuto ang mga estudyante. Sige, pag-usapan natin yan ang domain number 5, assessment and reporting. Okay, ganito ha. Sige, pasimplihin natin. Ano bang ibig sabihin, sir, ng assessment at ng reporting? Pag sinabi natin reporting / evaluation, parehong term lang yan. Assessment and evaluation. Ang isang magaling na guro, marunong mag-assess and at the same time, marunong mag-evaluate. Sige, pag-usapan natin yung assessment and reporting. Number 1, assessment. So, pag sinabi natin assessment, that is the process of gathering, processing, and interpreting information for the benefit of the students para matuto sila. Ano? Pero may bibigay ko sa inyong bagong perspective para hindi nyo makalimutan anong ibig sabihin ng assessment. Ano po? Although nagawan ko na to sa ibang mga video ko, pero ulitin ko ulit dito. Ano? Pag sinabi natin assessment, tandaan mo lang dyan yung word na assistment. Assist. Kasi pag sinabi natin assessment, assistance yan. Ano mang assistance or asistensya na binibigyan ng teacher para matuto ang kanyang mga estudyante, ang tawag doon ay assessment. So, ibig sabihin, ang tandaan mo lang, pag sinabi ng assessment, yan ay assistance. At ang assistance or ang assessment, binibigay bago magturo, habang nagtuturo, at pagkatapos magturo. Kaya meron tayong before instruction, during instruction, and after the instruction. Guess ba yung teachers? So, ibig sabihin, dapat si teacher, marunong na maibigay ng assistance, scaffolding sa kanyang mga estudyante. Malinaw ba yung teachers? And next one is evaluation. Pag sinabi natin evaluation, marunong ka mag-judge. Ano po? Kasi sa assessment, wala kan mang binibigay na judgment doon. Purely assistance yun na binibigay ni teacher para matuto ang mga estudyante. So, pero kapag tapos mo na lahat ng assistance, ang sunod dyan ay ginagawa na yung evaluation. Pag sinabing evaluation, ang keyword mo dyan, judge. Hinuhusgan mo na dyan ang bata. O kaya nga, di ba, saan ginagawa ang evaluation? Sa report card. Tama? So, sa report card, nakalagay dyan, it's either he pass or he fail. Kaya nga may mga grades na, tapos at the end, lalagyan mo ng pass or fail. Kaya nga po, ang other term ng evaluation ay reporting. Kasi ang evaluation, ginagawa sa report card. At anong ginagawa mo sa report card? Reporting of the grades of the estudyante, of the students. Ano po? And at the end, naglalagay ka ng pass or he fails the subject. Yes ba yung teachers? In general, ang isang magaling na guro, marunong mag-assess and marunong mag-evaluate objectively. Gets ba yung teachers? Ngayon naman, domain number 6, community linkages and professional engagement. Ano po? So, anong ibig sabihin nun, sir? Simple lang. Ay, isang magaling na guro, yes, magaling ka, pero tandaan mo, hindi mo kaya lahat. Kailangan mo ng someone in the community, in the society. That's why ito na, domain number 6, community linkages and professional engagement. Ano? Kasi ang isang magaling na guro, maraming connections. For example, grade 12 advisor ka. O di ba, kung grade 12 advisor ka, meron ka mga grade 12 students. Yung mga grade 12 students mo, mag-immersion yan. Ano? So, pag nag-immersion yan, hanap kang someone in the society, ano po, na mas makakatulong sa mga bata. Kasi hindi mo kayang ituro lahat. So, kailangan mo ng partners in the society. Doon na papasok po yung community linkages. And next one, professional engagement. Kapag sinabi natin professional engagement, so ito na yung mga legal policies in the teaching profession. Kasi, yes, magaling ka, pero dapat alam mo ang mga do's and don'ts, should do and shouldn't do in the teaching profession. O kasama, alam mo dapat yung mga nasa Code of Ethics for Teachers, yung Magna Carta for Public School Teachers, kasama din dyan yung mga CPD for Teachers. Dapat ginagawa at alam mo yan. That's by teachers. And last domain ng PPSTI, domain number 7, personal growth and professional development. Ano po? So, isa sa mga basihan kung para masayang magaling ang guro is a lifelong learner. Ano po? So, hindi naman kasi tayo stagnant. Palagi tayong natututo. So, dapat we grow personally and we develop professionally. Pag sinabi nating personal growth, kasama dyan yung mga philosophies mo,
teaching as your vision, mission, and profession. So, kasama na po yun sa personal growth. Kapag sinabi nating professional development, o kasama na dyan ng CPD law, yung RA 10912. Na yung mga CPD, ito yung mga seminars, webinars na ina-attend ng mga teachers to update our knowledge with the new trends and reforms in education. O simple lang, ang domain number 7, masabi mong magaling isang guro kapag mayroong personal growth and professional development. Lifelong learner in short. Ano po? So, always seek opportunities to grow and learn. Ano po? O yan po yung 7 domains ng PPST. Ano? So sana nakatulong po yung short video ni Sir Nesor at sana na-explain ko yung 7 domains ng PPST. Again, ang 7 domains ng PPST ay basihan para malaman mo kung magaling ang guro. Kasi ang mga standards, minimum requirements. So kapag nagagawa mo yan at mas lagpas ka dyan, ibig sabihin mas magaling kang guro. Kasi yan ang framework ng Pilipinas para i-maintain natin ang quality ng mga teachers. Pag-aralan mo yung mabuti ha, kasi sure ako lumalabas yan palagi sa anumang klase ng board exam sa mga teachers. Magkasama dyan ng LET, kasama dyan ng NSAT, kasama Magnash. So, palagi po yung lumalabas sa board exam. Ano? So, sana nakakatulong po yung lecture ni Sir Nestor. At kung nakaabot ka sa part ng video ito, pakilike naman ng video. And then, comment naman kung taga saan ka para alam ko hanggang saan na na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much, everyone. And God bless. Bye-bye.